We praise you for the privilege of worshiping you this morning and serving you at the same time. It is my prayer that you will continue to help us realize how blessed we are, how privileged we are to be a participant of a real worship. I am praying that you will continue to talk to us in a special way so that this worship will be a life-changing one and not be just another worship, but a life-changing one to make us better Christians, to those who are not yet saved, to be saved. And I am praying, oh God, that it will ultimately bring you the honor and the glory that is worth your name. I am praying that you will bless every part of the service, make everything be clear, O God, by helping us understand what we are doing, especially the preaching of thy word. Ikaw ang himayaon sa amon to nga. Inadayaw ko na ang pasalamatan ka, patawad din nga may pagkulang. In Jesus' name we pray. Amen. Please remain standing sa aton yung mga ambahanon. Sing from the heart. Amen. Kung nabalaan mong ambahanon, kanta tunog na may kalipay. Kung hindi ka kabalo, suno-suno lang. Damo man sa aton nakapasar sa panuno, no? O sige, manuno ta sa kanta. Okay, paliwaga bukas sa inyong mga hymnals, page 104. Stand up for Jesus. 104. Kanta tunog. Arana. Ready. Sing. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high the royal banner, it must not suffer loss. From victory until victory, his army shall he lead. Till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call away. Forth to the mighty conflict in his glorious day. Ye that are men of serving against unnumbered foes, let courage rise with danger and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor and watching answer prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Amen. Page 66. He lives. Amen. Amen. Page 66. He lives. Ready. Sing. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And
Though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is living through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. Rejoice. Rejoice, rejoice, O Christian. Lift up your voice and sing. Eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Thank you. Baliw po ka. Amen, amen. Salamat, gaalagad ta sa buhi nga Dios. Amen? That's why kung mag-alagad ta, kag magsimba ta, dapat buhi. Alright? Amo na, pag na-bless ka mo, ga-agree ka mo sa mensahe, mag-response ka mo, amen. Balo ka mo, isa nga nagapaluya sa inyo, why ka mo ga-response? Na? Sino yun na to? Why ang balang Bible nga mag-amo-amo ka na? Sila isang Bible, say amen. Alright? Okay? Kaya kung stress ka, pag response ka, amen! Makita ni mo, mapukaw ka. Alright? Labi na ka mong mga lalaki. No? Praktisan nyo nga mag-response, amen. Kung sabi sila nga mo nga, nano man tong aton panimbahon, iway mo mangin imo part. Okay? Ikaw nga dugay ka na nga membro, gapatuyo-tuyo ka man. Te, kunding bisita, kundi matuyo-tuyo man na. Are you with me? No? Dapat ikaw magpakita nga bless ka. Okay? So salamat sa mga guests nato na inkaupod sini nga aga. We would like to acknowledge them. Kag pagnalawag palihog sa mga dinapit namon, mga bisita. We want you to know that we appreciate your presence. Amen. And salamat sa mga nagpangimbitar. At this time, i-recognize namin pangabay namin sa pagtindog si Miss Donna Piano. Alright. So, salamat, ma'am. Okay. Pirmi kagatukar. No? Si Ma'am Donna Piano. Okay? So, kung may mag-ari di karong gitara, ti banda gini karon ng gwata. But anyways, thank you for being with us. Then si Mrs. Leona Assessor. Thank you, ma'am, no, for being with us sa Siningaga. Alright? And another one, si Mrs. Mary Ann Montero. Alright. So, welcome, ma'am. Bisita sang Group 1, bisita sang Group 2. Okay? So, iniya big time pagini, no? Montero. So, thank you for being with us. And si Mr. John Michael Sandoy. Alright? Thank you for being with us. Anak ni mo, ma'am? Alright. So, they are from Maranding, no? Bible Baptist Church sa Lanao del Sur. So, kita ko ni sa YouTube, no, ang ila simbahan. So, Pastor Kobe ang late nila, no.
Patay na si Pastor Kobe last, 2022. So, dako ning ila simbahan. So, pasalamat ta sa Dios no, naging kaupod naton sila sa sininga aga. And then si Ma'am Marisa, no, for the second time. Thank you, Ma'am, for being with us. Nakita lang niya nga naglabay dito ng aton nga salakyan. So pagkakita niya may ngalan niya Bible Baptist, sang Miyerkules Miyerkules, nag-ilis siya kuno dali-dali kag nag-upod. Amo na ya kung tunay ka nga tumuluo. Ang iba niya, pag sa iba niya lugar, ay salamat, ay ko sa simbahan. Nalipay sila. No, wherever we are, we need to show our real identity. Amen? Kag tuon man, kung anakin sa Ginoo, mangita ka. So, another one, si Angel Apil. Angel, welcome Angel, no? Bisita sang group 3. Do we still have first-time guests sa aton nga morning service? Okay. So, wala na. Mas damo pang bisita naton sang Miyerkules. Bisita ta sang Miyerkules, sobra guro 20 kabilog. Okay? Now, anyways, ang iban siguro, balaan nila nga may brown out. Ano pa, wala sila. Okay? So, anyways, welcome sa mga guests naton kag sa tag sang ari sa siningaga. Okay? So, tindog na palihog and let us sing our welcome song and let us welcome everyone with a smile. Amen? And a warm handshake after sang dua ka stanzas. Everybody now sing, welcome to HWBBC. Is the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC welcomes you today. Turn around and shake hands with a smile. There's a welcome here. There's a welcome here. Amen. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a come here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Amen. Amen. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. So, salamat and welcome everyone. You may take your seats. Okay? Hindi taman makamusta tanan, but at least now we tried to shake hands with as many as we can. Amen? And I hope ma-enjoy ta sa pagsimba sa aton Ginoo. Okay? Hindi man kinanglanon nga magsinaota para ma-enjoy ta. Ang pinaka-enjoyment naton iya ang mensahe. Okay? Mensahe sang kanta, mensahe sang wali. Alright? My birthday, kadto ta sa my birthdays sa sining simana, August 9 to 15, sa 9, subong, birthday subong gid ni Grace, din si Grace, si Mary Grace. Okay. Naglibot kapag gid, naglayo na gid na. Okay. Ara lagi diri sa magwa, naglibot pagid. Okay. So, and then sa 15, birthday ni Kenrick. Sa aton yung extension, no? So, siguro gaano sila sa aton sa live stream. I-greet, no? Natin si Kenrick sa 15 ang iyang birthday. Then, sino gani ni? Si Amila
Amira. Si Amira, basta bata ni Joyride si Amira kag si Sapira, pambira. Subong man, iniya hindi gini iya mag-imol kay sa pera mo. Okay? Sino pa may birthday? Alright? Karon i-dedicate ni si Amira, pa-dedicate ni Joyride, no? Kag ni Angie. Okay? After sa service. Why na ta? My birthday, wedding, anniversary. Bow. Okay? Subong. Wedding anniversary ni Brother Harley. Kag ni Sister Annalyn. Okay? Grabing ila motif, red kag pink. Then, si Brother Jason kag si Ma'am Rose, wala sila? Kay why sila? Amo ni kisa, no? Sa Bureau of Fire, abi na si Brother Jason. So, duwa ka simana makasimba, and then duwa ka Domingo makasimba. Duwa ka Domingo, hindi naman, kaya mo lang ilang schedule. So, wala sila. Sino pa? Mag-asawa. Inyo anniversary sa sininga simana. Why na? O sige, kung wala na, alang-alang ta ka mo piliton kung wala na. So tinog ta, kanta ta, birthday song, and let us greet our celebrants. Congratulations. Ilan na? 37. Everybody now sing, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Once more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Additional lang ni ipatin ko lang. No, basta bata gani, hindi nyo pag-amuho na. Mga bata sensitive na. Okay? Tulo ka lang. Amen? Kaya yung mga kamot nyo ay takabalo kung di na naghalalin. So, bata, sensitive ni siya. Okay? Muna ako ay ko ga tandog sa bata, mga amo-amo na kay... Kaya experience ko na, abi, ang amon bata na si Jerica, I think, si Jerica. No? Nagwa sa after mga pila, 1 week, ginospital kay na infection siya. No? So, muna, reminder lang no? Kaya kisa ka ulumol ginami mga bata mo, no? Kung bata malang na, kung tigulang, nagamo-amo pa. Let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, thank you sa kayo mo, thank you sa katuto mo. I-bless mo ang mga celebrants namon sa dugang nga tuig nga nag-abot sa ila, Ginoo. Salamat gid sa kayo nimo. It is always our prayer nga ihatag mo ang desires ang ilang mga tagipusoon as long, Ginoo, it is according to your will. And even sa mga kauturan namon, yung mag-asawa, Brother Harley, Sir Annalyn, Ma'am Rose, si Brother Jason, Ginoo, sa ila wedding anniversaries, we are praying that you will continue to bless their marriage and give them more years to serve together as couple. I am praying, Ginoo, nga atagan mo sang special nga kalipay ning mga celebrators namon as they celebrate another year of blessing them. Ginoo amay halin sa imo, Ginoo. So tanan pagnaip sala balik namon sa imo, in Jesus name we pray. Amen, amen. So liwat, happy birthday and congratulations sa aton mga may wedding anniversaries. Okay? Kadto ta sa pila ka announcements naton. Okay?
pag-pray na to, no, ang aton Youth Sunday this coming 30, okay? August 30. So ipag-pray na ton. Amen? Kag ang mga leaders sa karon, no, ma-meeting sila kada grupo. So short meeting after sang aton nga service sa kada grupo. Regarding diri, no, ma-preparahan naton. And we are doing this to let the young people know that they are important, no, sa simbahan. Our young people is the present and the future of our church. They are the next generation. So that's why my children's ministry ta, my young people's ministry kita, no? Kay kabalo kita nga nagapaedad na one day we will begin and they will be the one, no, to take over. So that's why samtang bata pa sila, i-train naton sila, emphasizing to them the importance of the ministry. This is where we are designed. Amen? Ang life naton diri na design sa ministry sang Ginoo, okay? Kisa kanugo, no, nga ang mga potential sang damo nga mga tumuluo kalibutan ang gapulos. Mapuslan ka sa opisina mo, mapuslan ka sa trabaho mo, pero sa buluhaton sa Ginoo, late ka pa. No? Way pa na sermon, hindi pa na sermon. Mga reminders lang na. So, amen. Let us pray for that. Amen? So, karon sa hapon, 2:30, ang aton panghapon yung panimbahon, no? Young people sa fellowship naton at 1 o'clock. So, let us pray for that. Wednesday, midweek service naton. So, salamat, no, sa mga nag-aalaten kon Wednesday. How I wish nga ang Wednesday service naton will be like this. Hello? No? Membro. Okay? Give time. Actually, it takes sacrifice. Labi na ka mo nga nag-aobra, pero ti kung palangga ta ang Diyos, wala na ya excuse. No? Hindi ta pwede nga kapoy-kapoy ta sa kalibutan kag para sa Ginoo. Way ta panahon. Are you with me? And then, kisa ang subo, mademand kita sang Ginoo sang pagpakamaayo nga wala man ta nagatutom. Okay lang nga mo? No? So, what I am trying to say is, seryosohon tani, amo na gid man ni, kagusto tagid man i-bless sa Ginoo. Seryosohon tang Ginoo, kaya ang Ginoo, wala man galangulango sa aton. Way mga langulango ang Dios sa pagpakamayo, i-bless kita sa Ginoo. Pero kinahanglan i-probe naton sa Dios. No? Let us give God the reason to bless us. Amen? No? At tagan ta sa rason nga pakamayuhon niya kita. So, muna, pag-pray naton, Saturday naton, ang aton nga Saturday prayer meeting at 6 o'clock, no? Kung Wednesday, 6:30 taga-start. Kay ang iba, no, mga estudyante, mga 5:05 ng ilang nga mga buhi kung kaisa. So that's why ulo atras naton kay ang 6 o'clock daw kasanag pa man. So ginimo naton 6:30 ang aton nga midweek service every Wednesday. Amen. Ang aton nga prayer meeting Sabado, okay? At 6 o'clock sa gabi. Now, let us pray sang aton, no, nga mga upcoming activities magluwas sa aton Youth Sunday, ang aton Thanksgiving sa December, and then ang plano nato, no, to have a one-day missions conference. We will have one day, no, kay parang after that makapalauli sila, hindi ta mabudlayan sa accommodation. Kay as of now wala pa ta sang butangan gid sa ila nga dako nga lugar. So that's why let us have that. We need to be practical. Amen. No, we need to be practical. Kaya ang importante da kita nga mga membro In fact, sa iba niya mga simbahan, speaker malang ang ila gina-invite, no? Ang speaker malang kag ang simbahan. So,
Pero kita, kay may mga amigo ta, may mga abyan ta, so makadto gina sila, bisan di mo na imbitaron, makadto na. Are you with me? No? Kay mga abyan naton. Ang naimbitar mo, mangimbitar pa gid na. No? So, we need to pray for that. That's why August ni ga-start na ta sa pag-raise ang sang budget naton para sa sina nga buluhaton. Amen. Para hindi bugat, no? We have 5 months in preparation. Kaysa November na tama-raise, so mabulubugat na siya. Amen. Pero hindi ta kalipatan, no? Hindi ta kalipatan ang mga commitment naton para sa lote naton sa extension. Amen. No? And let us see the grace of God sa aton nga pagkabuhi. Especially sa sininga bulan, kay damo ginahadlukan sang sininga bulan. No? Daw naging na blas ang tao nga basta gani Agosto. Ano tay? Tigkiliwi. Pero tandaan ta sa Dios wala man niya sang tigkiliwi. No? Sa aton man lang na nga tao nga masiling ta tigkiliwi, pero sa Dios wala man actually sang tigkiliwi. There's no economic crisis in heaven. Okay? Ang kinanglanon talagang pagtuo ta nga kaayuhon ta. Are you with me? No? Believing that the Lord is able to provide our every need in whatever situation. Amen? So, let us pray for that. Kag, of course, no? Maraming tadalon sa pagpangamuyo ang mga missions naton, kag ang mga daughter churches naton. Amen? No? Usually, ginahimo namon, no, may mga fellowship kaming ginahimo para maglig-unanay sa isa kag isa. Are you with me? O kinanglanon, no? Kag parang ang ang relationship sa mga diri naghalalin sa aton, no, mga produkto naton magiging closer and stronger. Amen. No? So let us continue to pray for that. May mga misyon ta nga wala pa man sila mga duta, so prayan naton that the Lord will provide. Amen. Ang kalinog hulog-hulog naman na sila, no? May duta, so monthly man ang balayran nila. Ang sa Barotac Nuevo naton hulog-hulog man na sila. Okay? Sa ila man nga duta dito. So iampo naton ang Mambusaw, wala pa man to, duta, garenta man to. So, pray na to, no? Ang mga work naton. Actually, ang sa Mandurriao, Pastor Sanig, pabulig man sila pangamuyo, ay actually ga-raise man sila nga makagwa da, makakita sang lote sa gwa para nga makahulag. Kay naipit na sila mo, gininguran gid sila sang dako-dako da nga Pentecostal. Di damo na yung kwarta, kay damo na yung supporter sa gwa. No? Pagkatapos diri sa Pihakya, dingding lang ang pagitan, ha? No? Sa Pihakya, baptisman. Dingding lang ang pagitan. Tatlo gida sila nag-inguday gid. So, muna, no? Kung dira, hindi sa maka-expand gid dira tudo, so ga-pray man sila. Dalo natin sa pagpangamuyo, amen? No, kag pray ta nga i-bless sa Ginoo that in one way or another, okay, we can be blessing sa ila. Amen? Sa aton man masarangan, okay? So, let us pray for that. Now, that's it. Sa aton yung mga announcements, magatindog ta kag magakanta ta isa ka ambahanon, liwat, and pangabayin ako, no, ang choir sa pagkari sa pagatag sa ilagin preparar nga ambahanon. Song number 179, Leaning on the Everlasting Arms. 179, Leaning on the Everlasting Arms. Everybody now sing,
What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Come on! On the everlasting arms. Last stanza. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Take your seats, Mother.
Sound. Hello. Hello. Sound. Doon sa kaitasan, ang Diyos nakaluklok, naghintay sa makasalanan, magbabalik loob. Nakaraan mong buhay ay lubhang nasayang, nilimot mo ang Diyos na buhay sa putik ng kasalanan. Naghihintay si Jesus, tanggapin siyang manunubos, mananampalataya, magbalik loob. Ano man ang iyong buhay, mahal ka ng Diyos. Ang pagpanaw ng iyong buhay ay hindi mo tiyak, maaari sa minsang lumipas, buhay mo'y magwawakas. Di mo ba naisip ang iyong kaluluwa? Kapag ikaw ay pumanaw, saan kaya pupunta? Naghihintay si Jesus, tanggapin siyang manunubos, manampalataya, magbalik loob. Ano man ang iyong buhay, mahal ka ng Diyos. Di masukat ang pag-ibig na sa'yo'y kanyang alay. Ngayon ang nakatakdang araw ng iyong kaligtasan. Kaligtasan. Naghihintay si Jesus, tanggapin siyang manunubos, manampalataya, magbalik loob. Ano man ang iyong buhay, mahal ka ng Diyos. Naghihintay si Jesus, tanggapin siyang manunubos, manampalataya, magbalik loob. Ano man ang iyong buhay, mahal ka ng Diyos. Ano man ang iyong buhay, mahal ka ng Diyos. Alright. Salamat kay ang paghigugma sa Diyos wala na base sa kagwapuhon. Siling pasang sa pastor kung sa kagwapuhon di kaluluoy gid kamo. Alright, so salamat bisan ano kita ginpalangga ta sa Dios, no. Ano man ang aton background ginpalangga ta sa aton nga Ginoo. So we praise the Lord for that. So balikan tang Ginoo sang pagpalangga man. Hindi ta deserve nga palanggaon pero ginpalangga ta sa Dios. Ginluwas ta sang Ginoo. So what we need to do is to repay God. Okay? Sa iya kaayo sa aton nga kabuhi. So at this time, before ta magkadto sa mensahe, magakuha tanay sa aton nga special offering, no, para sa pag-back up, no, sa aton nga
mga bills. Amen? Okay. So again, sa mga miyembro, be honest with your tithes and offerings. Amen. And let us pray. Dukulop yung mata, magapangamuyo ta. Sa imo labing gamanan, balaan na mo nyo Diyos, nagakalipay ka pasalamat kami. Liwat nga sa siningat tinion. Once again, ma-express namon Ginoo Amay ang amon nga pagsuporta sa imo hilikoton, kag pagpakita sa akong pagtuog, pagpalangga sa imo, agi sa pag-obey sa imo mga pulong Ginoo. May we will continue to experience the reality of the blessing nga nagapagamit kami Ginoo Amay sa imo. Thank you so much sa kayo mo. Kau na kabalo magpanumbalik sa madamong pinilo sa pagpakamayo sa mga anak nimo that has faith in your principles. Dahil ko sa pasalamatan ka, in Jesus' name we pray. Amen. Once again, let us praise the Lord for the opportunity to give. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Hatag nga may gugma. Hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Amen? Let us not get tired of doing the things of God. Amen? Pastor, pasulit-sulit lang mo lang yapon. No? Actually, mo lang ng kabuhi. Dira mo lang nag-revolve. So, kinanglanon talang itry nga i-improve para hindi ta maging hindi maging boring siya. Amen? So, this time, let us go to the most important part sa aton pagpanimbahon, the preaching of the Word of God. Okay? So, may request everybody to please stand as we give respect to the Word of God and as we always do, no? Sa pamalandong naton sa pulong sa Dios. Buksan naton ang aton mga Biblia in Luke chapter 5. So, amuning tema naton last church anniversary naton pero daw wala gini ma-cover maayo. So, I felt led by God nga magwali sa sini nga passage. Okay? Luke 5 verses 1 to 11. Okay? Verses 1 to 11. Sige, magabasa kita dungan. Are you there? Yeah. Sige, dungan kita, tigda nga pagbasa, ready go. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's,
and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you and we praise you for this great privilege we have. Speak through my mouth, talk to each and everyone in a special way. Lord, may your name be glorified in the midst of us. Ang way pamaluwas-luwasa, ang luwas na, Ginoong Dios, lig-una, kag pamatsura pagid. Bato na Lord, tanan pagdayaw pasalamat namon sa imo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, palihog balik na sa pagpungko. Madamo gid nga salamat. Ini nga account was during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Mati na. Okay, mati mayo. Ini sa panahon nga si Kristo Jesus, no, ari ga minister. Ministry sang nagkabuhi siya unod noon. So isa ka adlaw nagkadto siya sa isa ka lugar, no, sa lake sang Gennesaret. Kag didto nakita niya may duha ka sakayan dagat nga naga-standby, kag ang mga mangingisda, no, wala na kay ginatinluan nila ang ilang nga mga lambat. Kag nagkadto siya sa isa sang mga baruto sa kayandagat nga ginapanag-iyahan ni Pedro. Simon is another name for Peter. Kagin pangabay niya siya, no, nga iduso, okay, gikan sa duta sa balas pakadto sa tubig. Kag nagpungko siya, kagin tudloan yang mga katawhan gikan sa baruto. No? Kag after siya nagtudlo, ginambala niya si Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Now, siling niya, kadto ka. Pag siling nga launch, to set afloat. No? So, kadto ka dito sa madalom, kag ihulog ang mga lambat. Well, sa aton nga hindi mga mangingisda, hindi naton gawa ma-appreciate kung ano ang mensahe gid diri. Pero sa sininga aga, let us try to understand the message of God. Now, ya launch out into the deep. Kabalo kita mga kauturan nga, of course, mahapos lang mangisda sa manabaw. Alright? Pero, kabalo ka mo, nangisda sila di bilog na gabi, wala sila kuha. Why gid sila may nakuha? Kag siling ni Kristo sa ila, siling didto kamo kadto sa madalom. Kag ihulog nyo ang mga lambat, kag makakuha kamo damo nga isda. Well, siling ni Peter, siling niya bilog nga gabi, nagpangisda kami, wala gid kami kuha. Pero kay ginhambal mo, ihulog namon ang lambat. And we know the story nga sang ginhulog nila as Christ directed them
makita naton mga kauturan nga nakakuha sila sang madamo nga isda to the point nga naggisi ang ila lambat. Sa kadamuon sang ila hulik, sang ila kuha. So gintawag nila ang upod nila nga sakayan nga buligan sila. No? Kag sa kadamuon sang ila kuha, ano ko no? They began to sink. Ang baruto nila gaamat-amat daw malunod na. No? Sa kadamuon sang kuha. Okay? And ang mensahe naton diri mga kauturan is ang ginhambal ni Kristo nga launch out into the deep. Bot sa lingon, magkadto ka mo sa madalom, dito ka mo operate. Well, tandaan nato ni nga, ang kabuhi nga shallow will come up to a point wherein we will become bored and we will be frustrated. Amen? Nalantawan nyo bala, kung ang kabuhi nyo, ara lang ka mo sa simba lang, mayo man ka simba, mayo man kung hindi, amo na nga nagaka-bored ka mo. Why? That is not just a shallow part sang aton Christianity. Kinanglanon padaluman ta. Are you with me? No? Kailan tawan nyo bala? Pag ang isa ka bagay usually ginahimo ta, nga wala kita ga-improve, gaka-bored ta. Tama? Gakatakan ta. Okay? Actually, this is the command of God. Launch out into the deep. Alright? This is another way of saying that we need to attempt great things for God. Do not be contented of just, living a life out of convenience. Kaysa manabaw ya, okay, nanamian ng iban sa manabaw, kay ti, hindi dalom mo. Siyempre, nabaw, hindi dalom. No? Nanamian ng iban sa manabaw, kay ti daw less ang danger. Less ang risgo pag nabaw. Tama? Inang mangisda ka sa taga-diri lang, bisan mahulog ka sa baruto, hindi ka malumos, kay ti taga-diri mo lang. Tama? No? Kumbaga, ginbutang mong kaugalingon nimo sa safety, kay hindi ka gusto sang risgo. Naintindihan nyo? Pero tandaan natin, to launch out into the deep is the command of God. This is not only the command of God, but this is the challenge of God. He was challenging them. Kay iba man ang sugo lang Kaysa inang ginahangkat ka, sige bala, dito bala sa dalom? Testingin nyo to bala sa dalom? Are you with me? No? So ang buot sa lingon sang Dios, no? Nga, sige bala, testingin nyo bala magtutom sa Ginoo? Testingin nyo bala mag-accept sang responsibilidad? Testingin nyo bala nga hindi lang nga mo gasimba? Testingin nyo bala nga gapangalagad sa Dios? Testingin nyo bala ang greater area sang Christian life? Maboard ka kung Domingo sa aga, simba ka lang, and then wala na. Hulat ka naman, sa next nga, Domingo naman. Kung amula ng routine sang kabuhi ta, that is just a shallow portion. Nabaw lang na siya. Kagabalo ka mo, God did not want us just to stay in the shallow parts ng aton Christian life. Kay balaan sang Dios nga maboard ka. Balaan sang Dios nga ma-frustrate ka. Lantawa sila. Di ba? Puli sila, wala kuha. Well, amo lang routine sang kabuhi nila. Pasulit-sulit nga, amo lang sina. And usually, ara lang. Balaan sang Ginoo, nga ara lang sila sa nabaw. That's why, siling isang Dios, okay? You caught nothing, you get frustrated, you got disappointed. Amen? You got bored. Why? Because you are just used to be on the shallow waters. Dira ka lang, wala na challenge. Di ba? Naging pasulit-sulit na lang sa imo.
No, malipas ang inadlaw, Domingo sa aga, masimba ka, pagkahapon wala na, no? And then hulat ka naman, another, that's boring. That's boring. Di ba? You need to improve. You need to attempt great things for God. Yes, the danger is there. The risk is there. But you know what? The greater blessing is also there. God will not command us. God will not challenge us kung nabalaan sang Diyos nga ma-destroy ta. Naintindihan ninyo? Kabalo ka mo kisa sa pag-isip naton nga diri lang ta, mapabilin lang ta, kay base kon malaglag kita, dira kapag gani nalaglag. Dira kapag naguba, abi mo. Sometimes playing safe kita eh. Di ba? Nga diri lang ko ya, hindi lang ko yung magpadalom-dalom gid kay, no? Balaan mo, okay na ko di ya. Inang maligo, kabla sa taga-tuhod lang. No? Maligo ka sa taga-tuhod lang, ginhawa mo ka, salom mo na oh. Ang mga manugpaligo gid iya, makadto na nami, di mas nami ay paligo sa madalom-dalom, di ba? Ang mga mangingisda, lantawan nyo bala, kung sa nabaw lang, ang mahulik mo da, gagmay. Tama. Diin ka kahulik sa mga tangigi nga daw mga paa sa tagatuhod. Sino ding mangingisda? May background sa pangisda? Bad Romeo, huwag ka nagbayaw-haw na ano man. Di ka makakuha sang lagko nga isda. Sa dalom. Takuha ka daw sang mga daw paa, no? Nga mga ano na, malasugi. Sa tagatuhod, hindi. Ang sa tagatuhod ang makuha mo da, damya, sap-sap, asuos nga gagmay, kaya ang lagko nga asuos sa tunga man na iya. Naintindihan nyo? May risgo tuod, pero, you know what? What God was trying to do is that, hindi ta magpabilin sa siyalo nga espiritualidad. Ang ano ba lang isang irony, amo ni, gusto ta sang dalagko nga pagpakamayo, pero gusto ta sa nabaw lang. Hindi ka gusto magrisgo. Hindi ka gusto mabudlayan. You see? We just deserve what we would receive according to what we are doing. Naintindihan yung bot ko silingon? Well, ako po'y di malangko, Mati Mayo, ako po'y di malangko nga, hindi ko mag-surrender magpastor. Po'y di malangko yung nga magsimba lang ko. You see? But it came to a point in my life wherein, mga kauturan, hindi na ko kontento nga nagapungko lang ko. It came to a point in my life where hindi ko kontento nga dira ko sa likod gapungko. Hindi ko malipatan, una ko nga simpa, dira ko. Dira sa kay Manuel. Dira ko gapungko sa likod sang haligi. See? Pero wala matuigan. Ari na ko di sa una. Ang iban halindi ato sa likod. Ano ginakulbaan nila di sa una man? Kung ga-mature kaya gapauna ka. Siling ko kung ga-mature ka, gapalapit ka. Huwag gapalayo. Siling mo, pastor, launch out into the deep kag. Inaya kon sa pagpangalagad, pero kung diriya sa sulod, that's it. It is a challenge, it is a command, pero may upod nga risgo.
Na? May challenge, may command, pero may consolation ng Diyos. Nga gusto ipaabot sa aton. You see? Pero tandaan naton, na? May mga bagay ta nga dapat i-consider before launching out into the deep. Are you with me? No, hindi man na naabot sa lingon niya pagsiling ay nami galito sa dalom na damo to isda, dagko to isda, tapos pulok-pulok ka lang ang magkadutong, hindi ka galit balo maglangoy. Hello? Pero ako, I don't know, I'm not sure. Kung may ara mangingisda, nga hindi ka balo maglangoy. Sa inyo, Brad, yung experience, may mangingisda ka hindi ka ba lumaglangoy? Ha, Brad? Ha? May ara man? Siguro kung baguhan? Na? Kung bago siguro, nag-upod? Pero kung nagdugay na, hindi ko magpati nga, ka-ironic naman na iya nga, mangingisda ka, hindi ka ba lumaglangoy? Tapos dito ka pa sa dalom-dalom. Nadumduman ko naman si Joben kag si Roger. Naligo kami dira sa dalom sang hilltop. Sang una sa dira ga obra si Brother John Balayo. Naligo kami da. To. May ato didto nga daw bulo baroto nga inabalang mga styrofoam nga ginobra buro baroto. Okay? Sumakay to si Joben, wala di sila. Balaan niya guro nga gamiton ko sa ilustrasyon mo. Sumakay si Joven kag si Roger. Nami, ila, bugsay-bugsay. Mo amo na, oh. Medyo mahangin during the time. So, sige, anod-anod. Galaom gig kami nga kabalo sila nga duha maglangoy. Kita ko sang ulihi at na sila sa tunga. Kag nakita ko nga grabe nang ilang nablagatinguha nga. Pero ang hangin to medyo mabulubaskog na. Kita ko hindi na ni normal mo. Layo na sila. Ato na sila sa tunga. Kag kita mo ang gastragol pala nga mabugsay para makapahigad. O siling ko, hindi na normal ang ila na. Ginpatawgan sang bantay dagat kag ginpa-rescue sila. Pag abot nila nga duwa, husto lang nila ihugsoy nga duwa. Siling ko, abay, ko, kabalo ka mo nga duha maglangoy. Hindi manggali. Oh. Gaduko-duko lang sila nga duwa sang ilang nga ulo mo. But what I am trying to say is, you will be unprepared if you will launch out into the deep, not knowing how to swim. What I mean is, number one, we need to consider in launching out into the deep, we need to consider preparation. We need to consider preparation. Hindi ka lang basta-basta magkanto dito nga, hindi ka preparado. Daw para sa makadto ka sa gira, no? Ang imo na balaan iya, ahaw nga, sumbag-sumbag. Tapos makadto ka to sa Iran? Nga bomba to sa sugata mo? Tapos wala ka armas? Ang imo lang abilidad, balaan mo pa sumayo kung magsumbag. Ano mo, sumbagon mong bomba? Notice yung gina-prepare, ang soldado gina-prepare. Hindi ka pwede pa kadtuon sa gira, nga way ka ginhanas, wala ka training. So lang tawa bala, si Kristo Jesus naghimo sang pag-prepare sa ila. Ginpreparar sila ni Jesus Christ. Na-notice yung nga, before sila ginhambalan nga, launch out into the deep, anong ginhimo ni Kristo anay? Ginwalihan sila. Ginwalihan sila. Buot sa lingon, mga kauturan, talupang doon natin nga, in order to be prepared, we need to be aware of the presence of God.
We need to have the presence of God. Amo sa lingon, di pwede nga magkadto ka to nga wala ang Diyos. Hindi pwede nga himuon mo lang ang isa ka bagay nga wala ang Ginoo. Wala si Kristo magambal nga, launch out into the deep, bahala na ka mo. Ginano niya? Ginukdan niya. Ara ang presensya ni Kristo Jesus. We could not survive in this world if we do not have God in our lives. If we do not have the presence of God in our lives, we are not prepared to face the greater issues of life. Life is tough. Life is not easy. Life is complicated. Kung wala ang presensya sang Diyos sa aton, we would not be able to survive. You see? So siling sang Ginoo, okay? God was trying to make them aware of His presence. Ara siya. Amo na gani nga, kung why ka pakabatong kay Kristo, bato na sa imo Diyos ang manuluwas. Because you will never survive, no? In this world. And in eternity, if you do not have the presence of God in your lives. Kita nyo? So, it is an overwhelming existence. The overwhelming existence of God. We need to be always overwhelmed with the presence of God. We need to have always that awe before God. Wow, Lord, you're so amazing. Thank you for being with me. Thank you for being, no? You're too big, you're too great. But you choose to reside in my small heart. Diba? Pulungkuan sang Diyos ang langit, tulungtungan sang tiilyang kalibutan. Just think of how great God is. Yet He chose to reside in our small heart. According sa mga sa medical field, ang aton kuno heart do parehas kadako sang aton inumol. Botselingon ko nang inumol mo daw anglit, ang imo heart amo man nakadako. You see? Now, kabalo ka mo mga kauturan, no? Nga ang aton nga Ginoo, okay? Ang iya presensya is very important. We need to be always amazed of God's presence. Sinugid nga ang Diyos mapuyo sa aton. And how amazing God is, that just by His word, He created everything. Wow. No? His love is so amazing. Sinugid ta that He will give His life for us. Dapat ma-maintain na para hindi ta magsagad lang ka, sometimes sagad ta ka self-pity, and then, we will love ourselves too much. Okay? Nga for us, kung mag-sacrifice ta, for us, it seems nga that's unfair. It is not unfair if it is done for God. Masakitan man ta, magsakripisyo man ta, mawadaan man ta, mga kauturan, pagpara sa Diyos, it's not unfair. Are you not amazed what He did for us? You see? Every day, paanong Diyos magpaginhawa sa aton? Libre ang hangin. Kung butangan guro kontador ang aton ilong. Pilang balayran ta? Labi na kung dako buho sang ilong mo. Pila na ayhan ang balayran ta sa Diyos. Lanto kung ma-hospital ka, kaglaw hindi ka kaginhawa, butangan ka oxygen. Pilang bayran mo sa tangke?
Isa ka tangke nga oxygen. Para lang mabuligan ka sa pagginhawa. Subong, nami pang paghinawa mo. Have you not appreciated that? How amazing our God is. Okay? He is amazing in His ways. He is amazing in His works. He is amazing in His will. Hindi ta mas maintindihan kaysa we do not like His will for our lives, but that's the best for us. We will be amazed kung ano ka nami. Sang plano niya, primero, siling mo, masakitan ka, mabudlayan ka, ang iba di ka insindi, i-criticize kita, but you know what? It's amazing. Gin-prepare sila by making them aware of His presence. Siling ko, why sila ginsugo nga sila lang? He went with them. Siling ko, why ka dapat yakulbaan kay upod mong Diyos? Pero kisa ka sala-sala ta, hadlukan ta. That's why pabilin lang ta sa manabaw, kay nahadlukan kita. Base anong matabo sa aton, pabilin lang ta nga, okay lang, no? Okay lang na yung kasimbata, wala ta responsibilidad, kay nga aman, budlay na. Playing safe. Ang iban pagid, hindi lang ta magpabaptize, ba lang hindi ta member kay freelancer lang ta. It's not the will of God. Wala sang term nga freelancer sa Bible. Ha? What are you afraid of? If you know that God is with you. If God be with us, for us, who can be against us? God promised, I will be with thee whithersoever thou goest. I will never leave thee nor forsake thee. In order to be prepared, we need to have the presence of God. Sa aton kabuhi, abi mo lang na, nga masarangan mong kabuhi. Kaya amo pa lang na, subong na tubang mo. But listen to me, time will come nga i-confront ka sa sitwasyon nga hindi mo kaya kung wala ang Diyos sa kabuhi mo. Isa balak, gayuhom lang ta sa mga tao nga feeling nila na kontrolado nilang tanan nga sitwasyon sa ila kabuhi. Di ba? Why sila dumdum-dumdum sa simbahan? Wala sila dumdum-dumdum, no? Nga mga lagad sa Diyos. They are just full of themselves. And to the fact nga, they thought kaya nila nga wala ang Ginoo. Very clear ang John 15:5. Apart from me, you can do nothing. It's emphasizing the importance of God in our lives. Never say kaya mo. Kaya mo na, subong. Pero time will come. Ma-realize ta, hindi ta masarangan ang bugos nga pagkabuhi kung wala ang Diyos. You see? Wala din design sa Ginoo that we will be independent sa iya. We need to be dependent sa iya, hindi independent. Do not erase God in the equation of your life. If you want to succeed, if you want to have greater things, you need to be prepared. The presence of God. An overwhelming existence of God. Not only the presence of God, but the principle of God. Anong ginhimo sang Dios? Gintudluan sila. Look at verse number 3. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and what? Taught the people out of the ship. Ginwalihan sila. Gintudloan sila. Now, pamati ka mo. Iban sa inyo natak-an kay tamaran na kamo magpadalom sa inyong panguna-una. Di ba? Ang isip yung isa masilinga. Wali naman. Wali naman. Boring. Kaya wala nyo ginatry nga kuwaon kag mag-grow sa ginawali sa inyo. Amo na kami nga mga manugwali, gatuon kami tudo, pray kami tudo. Hindi kami gusto nga magpabilin lang sa amo lang nga level sang
espiritualidad. Sa pagwali. Gatuon kami tudo para may iwali kami sa inyo. Nga mas madalo, mas mataas, mas matayog. Nga hindi amo-amo lang. Are you with me? Munang ginahambal ko sa mga preacher naton. Study. Study. Kaya diri tagintawag sang Dios. Hindi pwede, hindi ta magtuon. Do not remain on the shallow waters. Launch out into the deep. Amen? Try to understand deeper. Naintindihan nyo? Amo na siling ko, hindi mo maintindihan kisa galalain ikaw, kisa gaka-offend ka. Why? Because shallow lang ang imong understanding. You do not get the deeper meaning of it. Ma-misinterpret mo. You know? And sometimes we would accuse unfair accusations, false accusations, out of our misunderstanding. Sa ginawali sa aton, kaginapahimo sa aton. Kaya mong iban masiling, ako si pastor, ga pinamilit, ginaya. Why kuya ga pamilit, ah? No? Ga-emphasize lang ko. Siling ko sa inyo, ha? May ginggaduan ko sa inyo, nagdala ko binangon, gagtandayan ta ka sa liog, gagamalon, ang tithes mo! Hindi mo gani karon ibalik, laslason ko liog. Wala. I would preach hard, but it is between you and God. You see, hindi ko yung magkanto sa imo kang manukot sa imo sang tithes. Okay? May mga kilala ko, may mga amigo ko nga pastor nga, no? Pasukot yung kaya gani. Hindi naman na yung makriticize. Amo na yung pagpadakuya sa membro niya. Hindi ka man niya pwede magsiling nga sala na local practice na inila ya. We do not have the right to interfere. Kung amo na yung pagpadakuya sa membro, so be it. Why man nagambar sa Bible nga ang pastor, hindi pwede magsiling sa membro nga ang tithes mo? Pwede ko makuha? Hello? Ako niya ang prinsipyo kabi amo ni. Tudluan ta kamo, walihan ta kamo, pero araya sa inyo ang pag-apply. Kaya hindi man na pwede, kaya hindi man na manami, nga napilitan ka lang, kaya ginahapalan ta ka. Tapos may dala pa ko nga batuta. Antay mo din. Naghatag ka lang kay nga aman, hadlukan ka ba si ibakul ta ka. Hindi man na sakto. You know, do it from the heart. Nga ang motivation mo, nagtuo ka kay pulong na sang Diyos. Kagintunan mo, nga himuuna, nga hindi lang may pagtuo, balansi sa pagpalangga. Amen? Kaya kung gugmang ka motivate sa aton, hindi na bugat. Wala sang bugat para sa tao nga nagahigugma. Wala sang kapoy para sa tao nga nagahigugma. Wala sang gasto para sa tao nga nagahigugma. Oh? Balo ka mo nga kamo mga kuripot. May problema sa pagtuo nyo. May problema sa gugma nyo sa Diyos. Oh, hindi pa ako magpati. Kung ako babae, muro mga luyag kasakon, tapos ni bulak sang baho-baho, ay ka manginhatag, suluhan ang gugma mo na. Dalahigon mo pa ako sa pagpakamalaot sa kadalok-dalok mo. Are you with me? Amo na kamo mga babae, gainantos kalabanan sa inyo, kay nga aman, tiksan-tiksan lang kamo sang sweet dreams. Abaw, grabe ng kilig mo. Gakirig-kirig ka na. Somebody cares for me. Ang proof sinaiya sa aksyon. Hindi ka mo yung magpakilig-kilig sa empty words. Ano ba sa Bible? Let us love not in word, but in deeds and in truth. Tilan daw pati-pati kasambal niya.
Way obra, labya ka kuno. Ano ipakaon niya sa imo? Oh, sa nagpangabuhi ka mo. Lawas mo lang gali ang gusto niya. Way man sa ipakaon sa imo. Anong gwa? Amo ng lab? Labutaw na. Di ba pagpalangga mong tao, you want the best for that person? Amo na hindi ka magulo intra sa gugma-gugma nga. Hindi nyo mahatag ang the best para sa iya. Gakaon na sa bala. Gailis na sa. Tinam niya lalaki. Ano may gaman magtulok sa asawa mo? Nga ang iya chinilas, puro wala. Ang mga martir bala nagkalamatay na to. Subong iya ang panulukan ko sina hindi na martir, buangit. Hindi mo na buangit nga. Pala mong way na tubra. Napakaon sina sa imo. Nung ko man nangaluyag siya. Sila nga, Choy, plangga ko ginang imo, Choy nga bata. Choy, no? Pwede ko siya pangasawon? Sila yung tatay, ha? Nga makasarang ka na magbuhi sa bata ko? Sila niya, ay, Choy nga, Choy, patay na siyang bata mo, ha? Makasarang ka na magbuhi sa bata ko? Ay nga, Choy, patay na galing bata mo. Mamati ka lang sa mga birtuldo ka muna, mapatay kagid nga. Puno sang paghinulsol. See? Yung kisakon shallow inyo, kwan, inyo understanding, ano nyo si grabe man si pastor ba? Kakiljoy gini kay pastor ya. Dugay-dugay yan, mabackslide ko da, mag-amo niya. Oh. Mamula na klase simbahan niya, ito mabackslide ko na yan. Hindi tagalit di ka nobya-nobya ya. Pag nobya ka, diretso pangasawa. Hindi ka kita sa Bible how you find a GF? You find a BF? O sige be, hatagin niyo ko verse sa Bible. Ano ba sa Bible? He that findeth a wife findeth a good thing. Anong pangitaon mo? Nobya? Ano? Asawa? Sano na? Makasarang ka na, mga asawa? Uy, naghambal ang Bible nga. You find a GF for experience lang. For inspiration. Anong inspiration? Ano yung mahamuok tulog mo, hindi ka nakatulog? Ha? Pagpiyong mo, tsuraya ang makita mo. Mainom ka tubig, tsuraya ang makita mo. Tama hindi. Gakaluos ang mata mo, kaya nga man, di ka matulugan sang panungdom sa iya. Ang love letter naman do bala sa isa kayang people. Ano yung mga young people ko isa bala? Pa-impress. English. Nagsulat siya sa isa kayang people in English. Karon kaya yung people, hindi man sa kursonada. Gin-surrender kay pastor. Ano mga style nyo, kung hindi nyo kursonada, manugid ka mo. Pastor, si Kwan Blau Pastor, nagsulat sa akon. Pero kung kursonada nyo, secret lang. Mga sindikato ka mo. Ha? Hindi man sa kursonada sang babae. Gin-surrender kay pastor, wala ba ni pastor basaha sa kongregasyon? Wala ya lang inambal kung sinong ngalan to save, no? Of course, the face ang persona.
In English pa. So the first time I see you. Oh, in English. I could not sleep at night. Bona, mo na. Sakto man primero. Sila niya, your face inject my mind. Ang buot niya silingon, nga hindi na makakasbala sa iya panghuna-huna. Di kayo sa kabalo, so inject. Your face inject my mind. Si bala sang una karami sang tulog mo, subong na insomnia ka na. Hindi ka nakatulog. Tapos dugang budget pa na. Siling ko sa inyo nga kung mag-exam ka mo, tapos kita mo may gaulo istorya sa iya, bao, nangimon ka. Di ka nakakonsentrate sa sabat mo. Kaya mugot ka na. Kaya ka-sweet sang ila istoryahan ay. Naligo mo hibaloon, magpakaisa sila iya. Naintindihan nyo? We need to be prepared by being aware of the presence of God. By being aware of the principles of God. Launching into the deep, launching into a greater ministry, a deeper, a higher, a greater spiritual life. Nga hindi lang, simba ka lang, no? Then wala na, boring na, shallow na, frustrating na. Because God did not design Christian life to be just like that. Why tayo gin-design sang Diyos to be just pew filler? You see? Sometimes there, sometimes nowhere. Di mo na. There is a greater area sa aton kabuhi that we need to be in. Launch out into the deep. Why stay, nga gasimba ka lang Domingo sang aga, kung pwede ka makasimba sa hapon. Sa Miyerkules. Why just be there sa bangko, kung pwede ka man lang makakanta sa choir. Of course, it takes sacrifice. Amo na gani kinanglanon, ma-prepare ta. Ginatudluan ta sang prinsipyo. Launching into the deep, may risk. You see? Una, malayo. Kaya ang dalom sa layo na mo. Ikadua, marisgo. Kaya kung dito na sa tunga, malayo, madalom, mabalod. Kagato man to simpre ang mga bagis. Amen? Alang-alang may bagis sa tagatuhod. Buto guro buto sang bagis nga nagtalang. Pero normally, wala na da sila iya. Tuna sila is dalom. We need to be strong in principle. Maintindihan ta nga ginluwas ta sang Dios, ginbutang ta sa local church, kag dapat mga lagad ta within sa local church and through the local church. Hindi lang maging membro ta sang panimalay sang Dios, maging membro ta sang church family. Kag bilang membro sang aton simbahan, palanggaon ta ni maging loyal ta. Are you with me? I-invest ang kabuhi naton sa Dios diri sa local church. Naintindihan nyo? Make a difference. Launching into the deep is making a difference. Hindi lang na ma-improve ta, but we will be making a difference. Amen. Okay? So,
ma-prepare kita by being aware of the presence of God. It's an overwhelming existence. The principle of God, it is an overriding experience. Okay? I will explain that more sa point number 3. But I'm sure hindi ta na malambot ang point number 3 na ton. Okay? Then, we need to be prepared by being aware of the pursuit of God. Pag siling pursuit, ano ang gusto sang Dios? Anong ginaduso iya para sa aton? Anong gusto sang Dios nga himuon ta? What's your pursuit in life? What's your goal? Hello? Okay ka na sa imo spiritual life nga amo lang na? Kisawal hindi ta aware, siling ko nga aman nga ka-board ka because you are not growing. You are not improving. You are not involving. You see? You are not anymore inspired. Why? Stagnant ka eh. Ang stagnant nga tubig, anong baho? Baho eh. Diba? Ang stagnant nga tubig, gabaho na. Ang stagnant nga tubig, wala na ga-move. Diba? Why na ga-move? Pero lang tawan yung flowing water. Amo na gani ang Dead Sea, gintawag nga Dead Sea, kay wala da sang living organism. Bangod kay stagnant ang Dead Sea, hindi da mabuhi ang isda, hindi da mabuhi ang tanom. No? Amo na gintawag nga Dead Sea. Gabaton lang siya nga gabaton, tubig, pero wala guwaan. Stagnant. Ga-picture na sang kabuhi, nga stagnant. Just on shallow water. Okay? Pero ang Sea of Galilee is a sea full of life. May mga isda da iya. Amen? May mga tanom da nga buhi. Ti anong pursuit mo? Dead Sea? Or Sea of Galilee? Budlay abi, no? Ini ba lang mag-improve ka, ga-involve na sang sacrifice. Gusto mo mag-alam, kinahanglan magtuon ka mayo. Correct? Gusto mo mag-alam, kinahanglan mamati ka mayo sa lecture. Sometimes, iban sa inyo, you are just contented knowing that you are saved. God did not just save us just to be saved. God saved us so that we will become useful. And Christian life is a daily growth. Amo na siling ko, hindi ko matingala, ka-board ka mo, kaya why ka mo ga-improve? You're not improving. Pero pag ga-improve ka, no? Kisa sa balay naton, kita ta, amo-amo lang na pirmi. Tapos kita ta, ang balay naton, gaamat-amat papugis, gaamat-amat. Di ba, way tananamian? No? Amo na ginapa-renovate ta. So, ganing building ta. Diba? Kung damo na da pakit, damo na da higko, kay may mga mabakasong kay isang patidingding, sulat-sulatan. No? Diba ginapapintahan taliwat? Para magnami, ginapa-improve ta? Hello? Pero may risgo na. Hindi hapos. Pero amo nang kabuhi nga challenging. Amo nang kabuhi mga kauturan. So ang pursuit sang Dios is for them to experience a life
that is in the deep. Okay? Tuod, may danger, may risgo, may responsibilidad, pero ara da. Okay? Amo nang gusto sang Dios para sa aton. Hello? Okay? And it's up for us to discover why. Pero ang punto, we need to be prepared. Ibaluon ta nga, amo nang gusto sang Diyos. Amo nang desire sang Diyos para sa aton. Okay? Knowing the fact nga, amo ning gusto sang Diyos sa aton, we believe nga ang Diyos hindi gusto nga maglain ang kabuhi ta. Kung hindi taman fully maintindihan, because we should not expect that we will always fully understand sang ginahimo sang Diyos, because we will not. Hindi tanan maintindihan ta, pero kung amo nang gusto sang Diyos, kabalo ka mo, maayo na ang tuyo sang Ginoo. Way tanan namian, di kung gusto mo lang convenience, dire ka lang sa nabaw, di mantiner ka lang na sang sap-sap. Mantiner ka lang na sang damya. Di ba? Asuos nga gagmay. Hipon. Ang hipon niya, way managa, panugit sa higad malanay. Okay? Oh. Pero kung gusto mo, sang vlog ko, challenge your faith, challenge your love to God, and be willing to launch out into the deep. Siling ko sa inyo, hindi hapos mag-surrender ko sa full time. Because gusto ko magbulig sa akong ginikanan. Okay? Masakit, mabudlay. Kaya nga iman di ka insindi. Isakto gidi. May mga pamilya kuya nga, ite, pilasweldo mo da. Kuwaay. Kuwaay choy. Ti, ano na lang na yung ginikanan mo? Mga gulang na sila. Sakit na pamatian. Sakit na pamatian. But I launch out into the deep. Because this is the pursuit of what I realized that this is where God wants me to be. And in conclusion, sa akon, way ko naghinulsol. Nga ginsunod kong Diyos. Way ko naghinulsol. Siling ko kung natagang ko sang Diyos another pulo nga kabuhi, I will give it all to God. Amen. It's launching into the deep. Namamangkot, tumuluo, kontento ka na sa mula na imo life. Take it personally. Kontento ka na sa amula ng life mo sa Ginoo? Okay? Nahambal ko one time, no? We need to be contented but discontented. Medyo ironic siya. Contented but discontented. Kontento ta as of the presence ang ginahimo sa Dios, but we need to have a greater vision for greater things. Kaya pwede pahimuon sa Dios sa kabuhi ta, kag paagi sa aton kabuhi. Siling ko, why just be contented? Sunday after Sunday, mayo man kung makasimba ka, mayo man kung hindi. Why not settle for basta Domingo, gracias ang Diyos, masimba gid ko. There's no other schedule unless providentially hindered. Amen? Try it. Improve. Amen? Involve. And inspire. Loving Lord, Heavenly Father, thank you sa siningatinion for this simple message. Sa unang punto, Ginoo Lord,
the preparation in launching into the deep. Kabay pa nga ini Ginoo nga mensahe naghatag sang kasanagan, kaligunan, kag bisan pa motivasyon sa tagsa-tagsa para Ginoo. Now, we will not just be contented of what we are doing for you today, but to desire for greater accomplishment. Like William Carey when he said, attempt great things for God, expect great things from God. Right now, Ginoo, may mga bisita kami kung hindi pa sila luwas. Tagi ka alam, Ginoo Lord, ang amon mga soul winners sa pag-share sa ila sa simple plan of salvation. Mga bisita namon, somebody would come to you, kung why ka pakabaton sa Ginoo, they would share to you the simple plan of salvation. And it is our prayer. Hindi gusto sang Diyos magpabilin ka sa kabuhi mo, nga why ka kasigurado sang kaluwasan sa imong kalag. Ang gusto sang Diyos nga makaangkon ka sang kaluwasan. Kag ang kaluwasan sigurado. Just listen sa i-present sa imo, nga pulong sa Diyos, ipakita sa imo, nga ang kaluwasan gali so simple and sure. Ang kinanglanon lang naton, tuuhan tang pulong sa Diyos. The rest, if you are already saved, I hope you will realize and meditate sa siningaga sa mensahe sang Diyos. Where are you right now in your spiritual life? Diin kadapit sa imo spiritual life. Ano na kadalom sang imo Christian life? Ano kataas na? Ano katayog? O iba nakabalo kag wala iban magdesisyon para sa imo ikaw. When you realize that you need to improve, and in fact, we all need to improve. Do not say that you have already attained perfection. Kay bisan si Pablo gahambal, why pa niya na-attain? Every day is a struggle for maturity. Every day, we should strive to be mature. Right now, I do not know how the Lord talked to you and impressed upon your hearts. But right now, the altar is open for you. You come and talk to God. Sa mga tumuluo, the altar is open for you right now. Storyahang Diyos, personal. Why ni nakadepende sa iban? Why na nakadepende sa ingod mo? Ikaw kag ang Diyos. You better come to the altar right now and talk to the Lord. Check yourself. Check yourself. Diin ka dampi na sa imo spiritual life. Sa imo pagsimba, diin ka na dampi. Sa attendance mo, sa behavior mo. Sa imo participation. Pag-abot sa prayer, di na dapit ang imo prayer life. Pag-abot sa pulong sa Ginoo, di na dapit ang imo kaugalingon when it comes sa pulong sa Dios. When it comes sa soul winning, diin ka na dapit. You come to the altar and talk to the Lord. May mga bisita ta, basi may-ari pa di sa inyo, gusto nyo batunon si Kristo ng inyo manluluwas. Na, you need to do it. Yung mga soul winners pa ta, basi may mga ari pa, no? Mga first time pa ta, why may nagkuha sa ila. It's a personal thing. Importante ang aton personal nga desisyon.
Sa tuod lang mahuya ta sa Dios, He has done so much for us. Unimaginable ang ginhimo sang Ginoo kag padayon ang ginahimo sa Dios sa aton kabuhi. Anong mabalos ta sa Ginoo? Anong mabalos ta sa Dios? Let us check ourselves. What we are doing bala sa aton Christian life, lipay balang Ginoo ta? Hindi issue diri kung ano iyang makapahalipay sa aton. Ang issue di kung anong makapahalipay sa Dios. Sometimes we are just concerned nga kitang nalipay. We are not concerned niya kung nalipay ang Diyos o wala. I hope we will come to a point wherein it's the pleasure of God that matters. Not our convenience, not our pleasure. Let us try to delight in the Lord. Our delight should be the delight of the Lord. Kundi ng Diyos malipayon, dira kita magkalipay. Siling ko, ang kalipay sang Diyos, sometimes ga-requires ang aton sacrifices. Sometimes kinanglanon masakitan ta. And we need to be willing basta nalipay ang Diyos. Kaya kung kalipay talang ang aton prioridad, ti mabot sa punto nga ang Diyos masubaan sa aton. Loving Lord, Heavenly Father, salamat kid sa siningatinion, bisan pa sa pribilehiyo ng imo ginhatag para Ginoo amay nga ang imo mga anak ma-instructionan kami. And Lord, ma-prepare kami in launching into the deep. Buligi kami hindi kami hadlukan because kabalo kami nga ara ka upod namon. Hindi mo kami pagbabayaan. Ang pulong mo upod namon. Kagkabalo kami nga ang hando mo para sa amon wala sang malain Ginoo, but for what is best for us. So right now, kita mo ang ginaistorya sang imo mga anak sa imo. It is my prayer that this would be a life-changing message. Not just another message, but a life-changing one. So Ginoo, natugyan ko ang tagsa-tagsa sa imo. And Lord, buligi nga makita namon nga amon kabuhi ga-improve. Ara ng amon involvement, kag naging inspirasyon na kami. Kag nagaka-inspire na kami Ginoo as we see sa resulta sang amon o Dios pagtalupangod sang imo gusto para sa amon. So i-bless nimo palihog ang pagbululagay namon siningaga, kaga nabilin mga tinion sa dedication and even sa short meetings ang mga grupo. Ikaw magpakamayo and even karon sa hapon o Dios ang amon panghapon yung pagpanimbahon. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Dalayawon kagid. Balik namon sa imong tanan niya pagdayaw kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus Christ nga man Dios ug manluluwas. And all the people of God says, Amen, amen, amen. So palihog, no? Balik sa inyo tungkuan. May dedication ta, may baptism ta. Okay? So quickly palihog, balik sa pulungkuan sa makadali. All right, so let us have our baptism first. Amen, amen. Okay na? Okay.
So, pangabay na to, no? Si Joe Wright kag si Angie. Upod kay Amira. Alright. Amira Lorraine. Sabi, silot ni sa bata. Mag-grade 1 siya. Oh, wow. Anyways, hindi naman ni bag-o si Joe Wright kag si Angie. No? Kaya si Joanne na halad naman ni. Okay, but just a quick reminder, no, sa inyo nga mag-asawa nga si Amira, heritage ang hambal sang Psalm 127. Gift halin sa Dios. Kag kun halin sa Dios dapat atipigan, dapat apalanggaon. Amen. So you are responsible sa pagpadako, sa pag-take care, no? Pag-lead kay Amira sa dapat nga dalanon. Labi na to, ikaw ang tatay, no? So imo gina responsibilidad to set the example, no, sa imo kabataan, sa imo asawa, sang pagkabuhi nga Kristohanon. Okay? And do you promise sa siningaga nga padakuon nyo si Amira sa dalanon sa Dios o nanong gusto sang Dios among inyo sundon? Okay. So witness ang Ginoo, witness ang simbahan, no? And ang tanan nga mga serve, no, nga maninoy kag maninay. Dira lang sa inyo pulungkuan, may request to stand ang gusto nga maninoy kag magmaninay. Sige ba? Sige, palihog tindog lang, no? Sa inyo dira lang sa inyo pulungkuan. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Bakon may kandila, tas ini pila na ni? Tagpila ng kandila, subong? Ang aton diriya kung may ihatag ka mo, ihatag nyo sa bata. Amen? No? So, ang akong serbisyo ay libre. Kung may gugma sila, batunon ta na. Pero wala ni bayad. Amen? So, let us pray with them sa siningaaga. I-dedicate naton, no? Si Amira Lorraine sa siningaga. So, I request everybody please to stand. Please pray with me. Magpray ta. Labing gamanan balaan namon niya Dios. Salamat sa kayo mo, salamat sa katuto mo. Salamat Ginoo nga siningatinion, ma-acknowledge namon upod kay Brother Joe Wright, Sister Angie. Nga si Amira Lorraine Ginoo amay halin sa imo, regalo mo sa ila, precious gift halin sa imo Ginoo. A gift with a purpose. And may magiging blessing gid sila sa sini nga bata. Padakuon nila Ginoo sa imong dalanon. And please God, equip them with heavenly capability. Ngayon nga bata, malida nila sa tama nga dalanon. Kagapray ako Dios nga ini nga bata magdako nga magiging blessing sa iya ginikanan, sa iya magulang, sa iya katiyaan, sa ila family. Kag sa tagsa nga tawo nga makasalamuha niya. And especially Ginoo magiging blessing siya sa imo simbahan, magiging blessing siya sa imo Ginoo amay. So right now, we claim your help sa mag-asawa. And even sa mga nagtindog nga second parents, kabay pa Lord nga makabulig sila kay Joe Wright kag kay Angie sa pagpadako kay Amira Ginoo sa tama nga dalanon. In any way possible, may it be spiritual, may it be financial, whatever aspect Ginoo that they could be a blessing, gamita sila Lord nga maging blessing. Witness ang simbahan right now, saan pa ikaw Ginoo, sa sining sagradong buhat sa paghalad sa sining nga bata. Ginahalad namon si Amira Lorraine sa imo,
right now kag himua ang imo kagustuhan sa iya kabuhi. Dalayawong ka, tanan pagdayaw pasalamat, balik namon sa imo, sa ngalan ni Jesus Christ, nga mong Diyos ang manluluwas. And all the people of God says, Amen, amen. Congratulations, no? And God bless sa inyo, okay? Alright. So, dali lang, may short meeting, anay, okay? Ibilin ko sa mga leader ang short meeting. Sound check.